naging Executive Secretary ng Board of Christian Education and Communication. Ngayon, yun ay Board of Christian Education and Discipleship na ng Philippine Central Conference. Siya po ay aking bedmate na 42 years. Meron kami tatlong anak, si Angela Reham, Angel of God's Compassion, Eliza Renee, Joey Ward, si Althea Misha, or Delightful Healer. So, marami pa akong pwedeng sabihin, pero hayaan ko na ating tayo ay pagpalain ang mensahe na dadalhin sa ating Vida Tuvera season. Salamat mga bayan sa inyong awit, Shine, Jesus Shine. Listen! Makinig ang may pagtingin. Kasi wala po akong PowerPoint. Higit sa lahat, tayo ay makikinig sa mensahe ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, papuri sa iyong kadakilaan. Salamat at muli kaming makakarinig ng iyong mensahe. Linikha mo kami na may dalawang tainga at isang bibig, kung kaya't buksan mo ang aming mga tainga at maging ang aming mga isip at puso. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, talasan mo, O Diyos, ang aming pagdinig at tulungan mo kaming maunawaan at higit sa lahat ay maisabuhay namin ang iyong mensahe nang sa gayon ay maging tunay kaming mga saksi sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Naway ang mga salita at kaisipang aking ihahayag ay kaluguran mo, Yahweh, manunubos namin at kanlungan. Amen. Dalawang personalidad. Dalawang anyo ng taong nananalangin. Dalawang paraan ng pananalangin. Dalawang tugon sa mga panalangin. Iyan ang nilarawan ni Jesus sa talinhagang ating binasa at narinig. Dalawang lalaki ang pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay manumingin ng buwis. Kilalanin natin ang dalawang personalidad na ito. Una, ang mga Pariseo ay isang ma-influensyang sekta o pangkat ng Judaismo or Judaism na mahigpit na pinapatupad ang batas, kaugalian at katuruan ng Judaismo. Bagamat sila ay minorya o minority sa Sanhedrin, yung konseho ng mga Huda, ng mga Hudyo, nakokontrol nila ang mga desisyon dahil kuha nila ang suporta ng mga tao. Mapagmalaki, mayabang, hambog, maangas. Hinahamak, inaalimusta, linalain nila ang hindi nila kasama sa kanilang grupo at hindi sumusunod sa kanila. Nais ng mga Pariseo na makilala sila sa kanilang alab sa pagkareligyoso. Kung kaya, binabandera nila ito sa publiko. May mga positive naman ng mga bagay tungkol sa mga Pariseo. They believed in one true God. They studied the scriptures. They prayed a lot. They were passionate for good works and were faithful in worship. Sa kabilang banda, ang mga maniningil ng buwis o tax collectors ay mga Hudyo na in-appoint ng mga Roman authorities. Sila ay tinuturing ng mga traidor ng mga Hudyo sa dahilan na sila ay nagtatrabaho para sa mga dayuhan, para sa mga Romano. Nagagalit ang mga Hudyo na sila ay sinisingil ng buwis na mapupunta lamang sa mga dayuhang sumakop sa kanila. Hindi
labis-labis para mayroon silang pera para sa kanilang mga sarili. Sounds familiar po ba? Kahit noon may corruption na. Mga dishonest ang mga tax collectors at karamihan sa kanila ay inabuso ang sistema sa paniningil ng labis-labis. Kinasusuklaman sila ng kapwa nilang mga Hudyo at itinuturing mga makasalanan. Dalawang tao, dalawang anyo ng nananalangin. Pagkapasok sa templo, tumayo ang Pariseo sa templo sa isang pwesto na kung saan nakikita siya ng mga tao nagdaraan sa templo. Maaaring ang kanyang ulo ay nakatingin sa itaas, nakataas ang mga kamay. Samantala, ang maniningil ng buwis ay pumunta sa isang sulok na malayo sa Pariseo, na hindi nakikita ng mga tao, nakayuko na hindi makatingin sa langit, dinadabukan ang kanyang dibdib. Dalawang panalangin. Nananalangin ng ganito ang Pariseo. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga halunya, o kaya ay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sarili ko at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng pakikinikita. At ang panalangin naman ng maniningil ng buwis. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Dalawang tugon sa panalangin. Umuwi ang maniningil ng buwis na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang Pariseo ay umuwi na hindi pinatawad. What do we hear in this parable? What is God telling us through this parable? Ano ang narinig natin mula sa Diyos na nais niyang gawin natin o nais niyang baguhin sa ating buhay? Una, Jesus calls us to be humble, like the tax collector. Hindi kung papaano ang anyo o postura natin at hindi rin kung gaano kahaba, organisado o maayos yung mga sasabihin natin sa ating panalangin, kundi ang laman ng ating puso at sa loobin ang pinakamahalaga. It is what is in our heart and our attitude that matter most to Jesus. Hindi lamang sa panalangin, kundi maging sa ating pamumuhay. Ang kababaang loob ay tanda ng isang disipulo ni Kristo. Jesus is our model of humility. Sa kanyang pagpapakumbaba, natanto ng tax collector at kinilala niya na siya ay makasalanan, na nangangailangan ng kahabagan at kapatawaran ng Diyos. Dinadabukan ng tax collector yung kanyang dibdib. Ang pagdakop sa dibdib ay kaugalian ng mga Hudyo na nagpapahayag ng matinding kalungkutan, pagsisisi at pagluluksa. Ang tax collector ay nagluluksa dahil sa kanyang kasalanan. He knows that he is very far from being holy and righteous that God requires. And so he cries out, God, be merciful to me, a sinner. Hindi tulad ng Pariseo na ang tingin sa kanyang sarili ay self-righteous. At ipagbubuti at ipinagmamalaki pa niya na siya ay naging tapat sa pag-aaral ng scriptures, pagsasamba, palaging nananalangin, tumutulong sa tao, nagbibigay ng ikapo at nag-aalulong. The tax collector's prayer revealed his heart.
ngayon, ginagamit pa ang pulpito para mag-privilege speech at itaas ang kanilang mga sarili at ipahayag na sila ay matuwid at malinis. Alam niyo na kung sino yun. Sabi ni Ate Pia, sabi niya sa akin, kailangan pala na isama natin sa ating panalangin na ilayo tayo sa temptation. Sinasakit nga natin sa the Lord's Prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Isama nga natin sa ating panalangin na hindi tayo matukso sa kapalaluan, kayabangan at pagmamataas. Bagkus ay pinalangin natin na ibigay sa ating mga puso ang kababaang loob at pagkilala na ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma 3:23. The principle is, God resists the proud but gives grace to the humble. Tatlong Bible verses ang nagsasabi nito. Proverbs 3:34, James 4:6 at 1 Peter 5:5. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. For those who make themselves great will be humbled, and those who humble themselves will be made great. Sa kanyang pagkukumpisan at pagsisisi na may kababaang loob, ang tax collector ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Umuwi ang mapagkumbabang tax collector na itinaas ng Diyos. Siya ay tumanggap ng grasya ng kapatawaran at nabago ang kanyang buhay tungo sa daang matuloy. Samantala, ang mapagmataas na Pariseo ay nanatiling makasalanan at nagpatuloy na nabubuhay sa kadiliman. Sabi ko kanina, yung unang lesson sa atin dito, Jesus calls us to be humble. Ikalawa, Jesus calls us to respect and see the value and worth of others. Kasama ng pagiging humble ay yung mga katangiang compassionate, kindness, gentleness, and patience. No? Kasama, nakalagay dito sa Colossians 3:12-13. We are called to love and honor one another, even putting our other people's interests over our own interests. Ito ay dahil sa ating paniniwala na ang bawat tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. At si Kristo ay namatay at nabuhay muli para sa lahat. Kung kaya ang bawat tao ay walang kasing halaga. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Sabi ng ating Sunday school song. We are called to value others as more important than ourselves, than our own self, and treat them with the kindness and respect we would desire in return. Yan ang golden rule. Do for others what you want them to do for you. Sinabi ni Jesus sa introduction ng talinghaga, bago niya sabihin, sabi niya, itong talinghagang ito ay para sa mga tao mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila lang ang matuwid higit sa iba. Ang talinghaga ay isang babala sa spiritual pride na nanggagaling sa paghahambing o pagkukumpara ng ating mga sarili sa iba na nagiging balakid sa ating pagtanggap ng grasya ng Diyos. Ang paghahambing ng ating sarili sa iba ay magdadala sa atin sa pagiging self-righteous. O kaya, kung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, nakita natin, ay, parang hindi ko yata naaabot ko yung kanyang level.
hindi siya katulad ng maniningil ng buwis. Kanyang kinumpara ang kanyang sarili sa paglalahad ng mga religious practices na walang humpay niyang ginagawa. Tulad nga yung pag-ayuno niya, pagbibigay niya ng kapo. Ipinag-ibang niya na siya ay walang bahid ng kasalanan tulad ng tax collector. Ang panalangin ng Pariseo ay isang mahambog na pagsusuri ng kanyang sarili, kasabay ang paghamak sa iba. Ang kanyang panalangin ay hindi isang personal na pakikipag-usap sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay tungkol lamang sa kanyang sarili. Pinapaalahan tayo na kapag tayo ay nagtitiwala sa sarili nating righteousness at mababa ang pagtingin natin sa iba, tayo ay ibababa ng Diyos. We are justified when we come humbly before God, not from comparing our own deeds or accomplishments to the shortcomings of others. Ang pamantayan ng Pariseo ay ang kanyang sariling pamantayan na kinukumpara ang sarili sa iba at linalait ang iba. Ang tamang pamantayan ay ang pamantayan ng holiness and righteousness ng Diyos na hinihiling niya sa atin. Ang ikatlo, God calls us to be dependent on Him alone and rely on His grace only. Pinapahayag ng talinhaga ang buod ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang bagay ni Jesus sa talinhagang ito ay upang maunawaan ng mga nakarinig, o lalo yung mga Pariseo, siya yung dapat makarinig, na walang kakayahan ang tao na maging matuwid o righteous upang makamit ang grasya at kaharian ng Diyos. Mahalaga na malaman ito upang maunawaan ang misyon ni Jesucristo sa mundo. Ang iligtas ang mga makasalanan, iligtas ang mga tao. Alam nila na hindi nila maililigtas ang kanilang mga sarili. The tax collector's prayer is powerful and praised by Jesus, not only because Jesus says in verse 14 that this tax collector went home justified before God, but also because this prayer contains a request that only God can answer. Only God can give mercy to sinners. There is grace in God only. It is only in God that we experience salvation from our sins. We should depend on God's grace and goodness and not on our own righteousness, not through comparison or pride in one's accomplishments and good works. And God is happy to answer us when our prayer has been given in a humble way. God's grace is given to those who are truly repentant and recognize their own sinfulness and totally surrender their life. When we have that right attitude, that right heart, we will receive God's grace. Inilalarawan ng talinhaga na ang tunay na pagkamatuwid ay ang pagkilala natin na tanging sa Diyos lamang tayo umaasa at tanging sa Kanya lamang natin matatanggap ang grasya at hindi natin makakamit ang kaligtasan sa sarili nating kakayahan. Sa nakaraang 3 linggo nitong Lente Month, ang mga naging tema natin ay increase our faith, is driven by faith, at persistent faith. Ang tema sa linggong ito ay witness to faith. Kapag sinabi natin witness, ibig sabihin ay nakita o maranasan natin ang isang bagay o pangyayari. O di kaya, tayo ay mag-testify o magbibigay ng pagtoo o testimony publicly sa ating nakita o naranasan. So when we witness to faith, dalawang bagay ang gagawin natin. Una, public acknowledgement of Jesus Christ as our Lord and Savior.
Jesus sa Matthew 10:32, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Share the joy of receiving salvation by believing in Jesus Christ. Share with family members, with your neighbors, with your classmates, with friends and office mates, and others. Sino ba rito ang nakaranas na nasa cloud nine na tinanggap nila si Jesus na kanilang personal Lord and Savior? Sino? Naalala ko, nung ako ay nagtuturo inimbitahan ako ng isang Japonesa dahil siya ay nag-administer ng isang school ng kanyang pinsan. Tinawag niya ako para magturo. Minsan, may nag-message sa akin, "Teacher, kumusta ka na? Teacher, maraming salamat. Dahil kung hindi mo kami pinapakaalalahanan tungkol kay Jesus, siguro wala ako ngayon." Napasalamat ang buhay ko. Yung estudyante yun, maalala ko, talagang napakatigas ng ulo. Napakahirap turuan. Magulo sa klase. Pero matalino siya. Talagang matalino. Natuturo ako ng math noon, ng values education. Yung math ang galing sa math. Pero laking tuwa ko nag-message sa akin tungkol sa ganoon na, "Teacher, maraming salamat dahil ikwento mo sa akin si Jesus." Be bold in your faith. Do not be ashamed, even when it involves suffering. Sabi ng general theme ng Lady Month, "Be strong in spirit. Always remember that the Holy Spirit is with us, guiding us and putting the right words in our heart and mouth so that we can effectively witness to our faith." Ikalawa, sa pag-witness to our faith. Live a humble life worthy of a follower of Jesus by good example in words and deeds. Sabi ko sa akin po simula, listen. Ang pakikinig pala ay isang tanda ng pagiging humble. Listening is a part of humility. Kapag tayo ay nakikinig, binibigyan natin ng pagkakataon na makapagbahagi ang iba. Binibigyan natin sila ng space. Ibahagi ang kanilang wisdom, experience, yung kanilang joys, yung kanilang pains. Hindi lang para malaman natin, kung hindi, nagagamit din natin ang kanilang mga karanasan. Hindi para ipalites, no? Kung hindi, ma-share din natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Practice listening. Bahagi ng pagsasabuhay natin ang ating pananampalataya ay ang pag-practice din ng spiritual disciplines. Ano ba yung mga spiritual disciplines? Ito ay yung study the Bible, prayer, meditation, fasting, worship, fellowship, and service, like feeding the hungry, visiting the sick, caring for the poor. These spiritual disciplines help us deepen our relationship with God and help us grow in our faith. Publicly sharing that Jesus is our Lord and Savior and living a humble life as followers of Jesus, itong dalawang ito, these two things must always go together. Hindi pwedeng isa lang ang gagawin mo. No? Kailangan pareho. Witnessing to faith is all about who God is. It is not about building our name. It is not about ourselves. It is showing and reflecting God's character and revealing His love, grace, and mercy to others who need salvation. Witnessing to faith is being Christ's hands and feet in our broken world. Am I showing God's character? Did I reveal God's love and grace?
Father. The parable invites us to experience salvation by totally and humbly surrendering ourselves to God. God who is already there, God who has already found us, God who wants more than anything but to lift us up, bless us, honor us, and lead us into His kingdom. Nais kong magtapos sa isang panalangin hango sa sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Ito yung ating theme verse nitong Lady Man. Sa mga laiko ng Villa Lunita UMC, idinadalangin ko palakasin ng Diyos ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu.